treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats, meron tayong i-analyze ngayon ng mga nakitang malalaking concrete blocks sa kagubatan at kabundukan. Bakit nga ba mayroong mga ganito sa bundok? Katulad nito, napakagandang tingnan. Ayan, meron pang square hole. Pero meron siyang kabelya. Kaya man-made. At hindi lang man-made, parang engineering blocks ito eh. Ayan oh. Ayan, dito muna tayo. Ito ang ating kilatisin ngayon. Okay, so rectangular blocks. Patong-patong siya. At merong bakal dito sa para siyang talian, 'di ba? Dito sa may square hole. So ibig sabihin ito'y ginamit sa mga crane, sa mga heavy equipment at pinagpatong-patong diyan, nilapag diyan. Ang purpose niyan, yan yung hindi natin alam. Baka noong kapanahonan ng giyera ay merong ginawa diyan na structure ng kampo na matibay, di ba? Baka gumawa ng bunker underground, hindi natin alam. Pero itong narito sa ibabaw, itong mga concrete blocks, ay parang pampabigat siya, di ba? Parang counterweight ng mga cranes. At kung hindi man yan counterweight, yan ay ginagamit sa isang structure. Concrete structure na matibay kasi simento siya at konkreto. Kaya kung biyakin nyo ito, mga kababayan, ay magtanong muna kayo sa mga matatanda sa lugar na yan kung bakit merong mga simento na concrete blocks na simento sa bundok or gubat. Bakit meron dyan? Meron bang gusali dyan noon? Meron bang kampo ng Hapon? At kapag kampo ng Hapon ang sagot ng matatanda na meron dyan, ibig sabihin ay merong 50% na tsansa na merong naiwan na mga ginto kapag kampo ng Hapon. Pero sabihin natin merong itinayo dyan na cell tower. Wala pa namang cell tower noon, di ba? Kaya ano na lang, radio and television tower. Ginagamit kasi itong mga konkreto na malalaki na podium o yung papatungan. Ibabaon pa yan eh. Ginagamit yan na papatungan ng yung tower na bakal. Kaya kailangan ng matibay na pundasyon, ng mga buhos na konkreto na malalaki. Kaya minsan nakakita tayo ng ganyan sa bundok. Okay, so ito, kung tower man ito ng television or ng radio, kasi wala pang cellphone noon, ay tingnan nyo sa unahan, mga 10 meters galing dito. Kapag meron na namang matagpuan na 10 to 5 meters, kapag meron na namang matagpuan na ganito, na grupo-grupo, so apat yan. Kung itayo yung tower, di ba? Merong apat na paa. Merong apat na paa. So apat ito na grupo. Kung merong apat na grupo diyan, ibig sabihin ito'y gamit sa tower. Kasi nasa bundok eh. Ang mga tower ay nilalagay yan sa matataas na bundok. Kaya ito lamang ang tsansa na ito'y gamit ng nag-construct ng tower. At baka sa katagalan, yung tower ay inilipat o tinanggal nila dyan. So naiiwan tong mga konkreto. Pero kapag meron kayong nakita dyan ng mga marka-marka na hindi nyo maintindihan na kanji, na parang Chinese na pagkasulat, so malaki ang porsyento na sa Hapon ito. At kapag sa Hapon ito ng mga simento, malaki ang porsyento na meron ding naiwan na treasure. Kaya ang pangalawang paghanap dito ay detection. I-detect nyo ang palibot kung merong detection ng precious metals. Gamitin nyo ang inyong kahit yung inyong mga Japuan dowsing rod, pendulum, at kung meron kayong electronics gadget na merong identification ng gold or precious metal, gamitin nyo, pati na scanner, dito lang sa palibot ng mga ito.
Kasi kung may binaon, hindi naman lalayo. Pinakamalayo ay 20 meters. 20 meters galing dito, pinakamalayo yan. So ikutin, libutin. Alright, tingnan natin ng iba pa. Dito sa video ito, marami pa to. Okay, so ayan oh. Yung isang nakapatong ay ganda ng hugis oh. Mas malaki yung pinatungan ng tao. So ito yung sa malayo siya, malaki talaga. Grupo-grupo pala oh. Ayan oh. Ito yung pangalawang grupo. Tama yata ang hinala ko. Ayan, at sa bloke, ayan oh, nakita natin sa bloke ay meron siyang yung tinatalian. Ito, bakal yan, napudpud lang. Ngayon, ito, paano nakarating sa kabundukan ang mga yan kung yan ay sa World War II na panahon? Ang sagot ay itong Kayaba KA-1, KA-2 Japanese Combat Helicopters. Meron ng helicopter ang Hapon sa panahon ng gera. Combat helicopters ito, kompleto rin ito, may mga machine gun. Ayan o, Kayaba. Ayan o, kaya ito yung nagdadala ng mga concrete blocks na itinapon nila sa kabundukan. Ayan o, yan yung sagot. Meron kasing mga nagtanong na meron bang helicopters ng World War II? Parang eroplano lang eh. Parang tura-tura lang. Ang sagot ay meron na sa Hapon. Yan yung Kayaba KE-1. Ito yan oh. Meron ding mga concrete blocks na talagang may laman. Kung gusto niyong puntahan yan, ay nasa Hernandez, sa poblasyon ng Hernandez ng Hagna, sa Bohol. Galing sa baybayin dyan, ay merong dalawang concrete box dyan na malaki. Okay, ito meron akong mapa dito. Ito. Dito makikita nyo, ayan no. Galing sa Hernandez, Hagna, kalagitnaan yan ay merong lumubog na barko. And then malapit sa barko ay naroon yung dalawang concrete box na malalaki. Ang barko ay yan yung parang landmark ng treasure na yan. Iwan ko kung nakuha na yan kasi marami nang naghanap niyan. Pero ito yung mapa diyan sa Bohol, mga taga Bohol. Tingnan nyo to sa mga mangingisda, baka may makita kayong kwadradong nilulumot na bato. Yan na yung treasure, concrete treasure box na narito sa mapa. Alright, good luck sa inyo dyan, taga Bohol. Hanapin nyo dyan. Estimate ko niyan ay nasa ano lang yan eh. Nasa 200 meters galing sa baybayin. 200 meters papunta sa malalim ay diyan lumubog yung barko. At kapag nakita nyo yung barko, jackpot na kasi malapit lang doon yung mga simentong box. Sa panahon ngayon, nilulumot na yan na parang bato tingnan at meron ng mga talaba na dumidikit. Pero meron siyang yung slot na yung bakal na tinatalian. Yun yung kabilya na doon itatali yung kable. Yun yung palatandaan. Alright, so patuloy tayo dito sa video. Ito na nga yung Kayaba oh. Nasa airport ng Hapon. So balik tayo dito sa mga concrete box. Ito sinimulan na nilang biyakin. So tama nga. Ito sa gitna oh, merong ano. Ayan, merong talian ng ano eh, ng para sa crane, 'di ba? Para pagbuhat. So crane nga ang naglagay niyan diyan. Kasi sobrang laki, baka hindi ata kaya yan ng helicopter. So kung meron kayong ano, kagamitan na makapag-detect ng precious metal, i-detect nyo ang mga concrete box o concrete blocks na ito. Ito, i-detect nyo yan kasi napakaganda ng, ang size niya ay tamang-tama talaga sa ano, sa pang-giveaway na block. Ito, biniyak nyo na sa kanto, tama yan, na kanto ang unang biyakin at huwag sa gitna, baka merong
Kung merong treasure yan, meron talagang isinama dyan na sumasabog. So tama, yung corner ang unahin. At kapag may hollow, may hollow sa loob, ibig sabihin, treasure bolt ang natagpuan nyo. Pero kapag solid ito, pwedeng ginagamit lang ito na counterweight sa mga crane noon. Kung ano mang ginagawa dyan, anong proyekto ng mga engineers. Okay, so isa lang para malaman, isang paraan lang ay butasin talaga ang concrete blocks na ito para masilip ang loob nito kung merong laman. Okay, patuloy tayo. Dito naman sa susunod na clip ay ito yung aming napuntahan. Ito yung napuntahan namin. Ayan ako. Noon sa parte ng Agusan. Nasa ano rin to nasa bundok. Medyo magubat na rin ang bundok. Nagtaka yung mga tao doon bakit mayroong malaking rectangular concrete block. Malaki. Andyan 2 feet ang kapal. Kaya isa lang ang paraan para malaman, di ba? Talagang biyakin yan. Dinetect ko naman yan pero metal ang nadetect Merong metal na laman. So isa na lang ang tsansa, baka nilagay sa ammunition box na metal ang ginto. Pwedeng ganun. Pero pangalawang analysis niyan, yung mga bakal na nadetect sa loob ng concrete box ay pwedeng mga kabilya or kabilyada, di ba? Ngayon, ito yung kanyang hindi pa nabiyak na hugis. Ngayon, kung ito ay Japanese concrete, ang Japanese concrete ay hindi na sila gumagamit ng mga kabilya. Yung concrete nila na para sa treasure box, treasure bolt, ay walang kabilya. Solid lang yun na masa na simento. Kaya kung pagbiyak nyo ng ganito kalaki na mga concrete, kapag mayroong mga kabilyada or kabilya na sa tingin nyo ay sa panahon ngayon. Kasi ang kabilya noon ay kwadrado. Kwadrado ang kabilya noon. Square ang hugis. Ngayon bilog na. Pabilog na ngayon ang kabilya at saka tinatawag siya na deform bars. Noon ay kwadrado lang talaga Minsan twisted na kwadrado. Kapag ganun ang kabilyada sa loob, pwedeng sa panahon ng Hapon. Pero kapag ganito, itong sa video natin na modernong kabilya na, ibig sabihin ay 1980s, 1970s ang mga structure na ito. So ito, tingnan natin kung anong itsura ng kabilya. Iikot tayo. Ito kasi kung napansin nyo, meron tong butas sa gitna na pabilog. Ayan ito, inikutan ko. Pabilog yan na butas. Kaya nag-akala ang mga taga-riyan na marker itong bilog ng treasure under or treasure inside. So pwede rin na merong treasure nga yan inside. Pero nang i-detect natin ay metal ang laman. Metal, so pwedeng kabilya, pwedeng ammunition box na merong treasure. So para malaman ay talagang biyakin, di ba? Para malaman, para hindi na mag-isip pa kung ano. Ay biyakin nyo talaga, basagin nyo ang nakikita niyong mga ganito sa bundok. Pero kung sa syudad kayo nakakita niyan, ay wag na. Kasi syudad maraming construction So ayan So ito, tumambad na yung kabilya Mukhang modernong panahon to. Ayan Mukhang 1980s or 1990s ba? Ayan. So, paano nga ba nakarating dito sa bundok ang structure na yan? Iputol siya para siyang rectangular lang. Mas malaki lang siya ng 2 beses sa isang netso or pansyon or kabaong na size. So ang teorya ko diyan ay meron kasing
na-construct na tulay sa unahan, merong tulay sa unahan, 200 meters, malayo-layo. Merong tulay doon, baka ito'y isang beam ng tulay. Baka may lumang tulay na pinalitan ng bago, di ba? Kasi di ba ginigiba yung mga lumang tulay tapos mag-construct ng bago? Pwedeng ganito ang nangyari. Ang nakapagtataka lang, medyo malayo siya sa tulay. Malayo-layo. Bakit kaya dinala dito, no? Kaya isa yun sa teorya kung bakit binasag namin. Kasi malayo yung highway, yung mayroong tulay na structure, malayo dito. Kaya pinagpaguran talaga ng bulldozer para dalhin dito Parang may tinatago, di ba? Pero wala. Nabiyak na namin to, nang nahati na namin, walang laman siya. So ayan siya So kapag nagbiyak kayo ng concrete structure sa kabundukan, sa gubat, na mayroong kabilyada na ganito, rounded rebars, deform rebars na bilog, yan ay modernong kabilyada at hindi yan World War II. So kung hindi World War II ang kabilyada, hindi yan sa Hapon na nagawa ang konkreto na ito. So ito, debunk na natin ang mythology ng concrete rectangular treasure chest or treasure box na malaki na kagaya nito. So ito ay man-made structures na moderno, hindi sa panahon ng Hapon. Okay, so ayan, isa yan sa mga lesson na dapat malaman natin, na hindi lahat ng concrete box sa bundok ay gawa ng Hapon. Pwedeng gawa lang yan noong 1980s, which is meron na tayong kabilya na rounded, na mga kabilya na bilog. Nasabi ko na kanina na ang kabilyada ng Hapon ay World War II ay mga ano pa, yung square na rebars and then twisted na parang lubid ang itsura. Kapag ganun ang ginamit na kabilyada, so nabilong siya sa World War II. Pwedeng treasure, pero itong tatambad sa inyo na kabilyada, hindi yan bilong sa World War II. Ito yung nabilong sa 1980s, 1970s. Therefore, walang laman na palaman, mga kababayan. Hanap tayo ng iba. Alright, ako'y magpaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa lahat ng aking avid subscribers.